sunod mga kababayan. Parang si Kopman, tingnan nyo. Pinagtanggol daw si Digong. Ending, anyari. Ngayon, mga kababayan, ito na. Pagkatapos ni Kopman, pirahan si Digong. Bumitaw na. Mga kababayan, tama ba ako? Tingnan nyo. Si Kopman, walang pinagkaiba si Topacio. Bakit? Kriminal. Mag-abogado ka. Alam mo naman hindi naman nanalo yan. Anong palit nun? Bayad. Tingnan mo si Kopman. Abogado ni Digong, alam naman niya natadtad ng kaso. Syempre, hindi man maglo-lawyer yan kung walang bayad. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. Akin ulit. Sige, isa pa. Ito Akin pa. naman, isa pa. May ads lang. Anong ginagawa mo? Diba? As a mom, I work hard for my daughter's Wait lang ha, may ads, mga I can't kababayan. afford to waste time. Kumalas na si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ni FDRRD. Tapos na raw kasi ang kanyang kontrata. Di ba? Kita mo yan? Tapos na ang kontrata. Biruin mo, 2 billion. 2 billion pesos. I-convert mo yung 2 billion sa euro. Biruin nyo yan, mga kababayan. Putang ina. Kung ako lang abogado ngayon, kukunin ko yung mga kriminal, yung puro big time. Bakit? Alam kong di manalo yan. Once ako bayaran, wala na akong pakialam. Bakit? Laki ng kinikita ni Kopman. Putang ina, paldong-paldo si Kopman. Paldo si Kopman, mga kababayan. Continue. Pero si Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iba ang putok dito. Pakinggan nyo ang reaction ni Palace. Confirmation of charges laban kay former Claire President Castro. Rodrigo Duterte nitong Abril, tila may overhaul ang defense team ng dating Pangulo dahil nag-withdraw na ang kanyang lead counsel na si Tanong ko lang, mga kababayan, parang hindi yata si Attorney Powa ang binato ng laptop Parang si Kopman yata yung binato ni Sara ng laptop kaya bumitaw Diba? Kung naalala ninyo, mga kababayan, noong una, ang sabi may kumakalat na meron daw mga abogado umalis, bumitaw. Kaya duda ko si Kopman yata yung binato ni Sara ng laptop hindi si Powa si Kopman. ni Nicholas Kaufman. Sa isang request to withdraw na inilabas ng International Criminal Court kahapon, binisita raw ng defense team si FPRRD at nagpahayag si Duterte na mag-hire ng replacement counsel. Bumisita doon si Kopman. Tapos alam natin na si Sara nandun din. Kaya hindi ko alam, baka nga si Kopman yung binato ng laptop. Baka si Kopman yung nabato ng laptop kaya umayaw. Kasi napaka-imposible naman kung si Attorney Powa ang binato, nasa Pilipinas si Powa, si Sara nasa Netherlands. Tapos ang kumalas or ang bibitaw si Kopman. Baka nga si Kopman yung nabato ng laptop. Di pinangalanan kung sino ang papalit kay Kaufman, pero isang he ang nakasaad na willing sumalo ng immediate representation ni FPRRD. Nakausap na raw ni Kaufman ang kapalit ng counsel. Actually, mga kababayan, ito po may kapalit si Kopman. Kasi nakinig kasi si Sara dito kila Maharlika na palitan nyo si Kopman kasi walang improvement yung kaso ni Tatay Diggs. Kasi kinausap yan Alam nyo, mga kababayan, itong abogado na nakuha nila pampalit kay Kaufman, yan yung abogado na sabi ni Sara, meron daw siyang nakausap na abogado kung sakaling si Bato ay huhulihin, no? Kung si Bato ay huhulihin, di ba naalala nyo, sabi nga ni Sara, meron na akong nakitang abogado para hahawak kung sakaling hulihin si Senator Bato de la Rosa. So, hindi ko sure na baka yung abogado na yung nakausap niya na para kay Bato, ay yun yung papalit kay Kaufman. Di lang ako sure Pero mga kababayan, yun po yun, narinig ko. Ito. Ipaparinig ko sa inyo. Ito. Sara, may nakitang abogado kay Bato sa ICC.
Ito, Si Vice President Sara Duterte para kay Senador. Nagrekomenda na ng abogado si Vice President Sara Duterte para kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng posibilidad na iparesto siya ng ICC. May puna rin ang pise sa takbo ng investigasyon sa flood control projects. Nakatutok si Adrian Hindi ko Primos, lang sure, ng ha, Chairman baka yung- Regional TV. baka yung abogado na yan. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na magandang saan mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman na patungkol sa ICC warrant ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Papi de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw Ah. na hugong ang mga So yun po yun mga kababayan. Hindi ko lang sure na baka yung abogado na yan na nakausap ni Sara na para kay Bato, no, i-recommend kay Bato at nakausap daw ni Sara yung anak ni Bato na naka-base daw sa England itong lawyer na to. Kaya baka mga kababayan, yan yung ipapalit, no, kay Kaufman. No, so maraming pera nga. Grabe, no? Dami pera. Sa bagay, bilyon-bilyon ba naman pumasok? Continue. Kumpirmadong dadalo ito sa status conference ng dating Pangulo na nakaschedule sa May 27. Kumpiyansa pa rin daw si Kaufman sa pagpapatuloy ng bagong council na anya'y hasang-hasana sa takbo ng ICC. In good hands, anya, ang dating Pangulo. So, kumpiyansa daw si Kaufman, mga kababayan, sa ipapalit sa kanya na abogado kasi hasang-hasa na daw. No, hasang-hasa na daw itong abogado na to na ipapalit. So, correct me if I'm wrong, baka ito yung i-recommend sana ni Sara kay Bato para kung sakaling si Bato ay makulong, dalawa na silang hahawak doon. No, dalawa na silang hahawakan. Itong i-recommend or ipapalit kay Kaufman, yun din yung hahawak kay Bato. No, kasi balita natin ngayon, alala ninyo, si Bato may warrant na. So, baka, mga kababayan, baka nga. No? Continue. Subject for approval pa ng korte ang withdrawal request ng abogado na nagsabing hanggang March 31, 2026 lang ang kanyang kontrata bilang lead counsel. Pero inaprubahan na ng ICC ang withdrawal request ng isa pang associate counsel ni Duterte na nagbitiw din itong linggo. Wala raw nakikitang epekto ang korte sa pag-alis ni Associate Justice Dov Jacobs kaya tinanggap nila ang withdrawal nito. Muling nabanggit ang kagustuhan ni FPRRD na i-reorganize ang defense team bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. April 7 noong nakaraang taon nang italagang associate counsel sa Jacobs at May 7 naman itong linggo siya nagbitiw. Samantala, pareho ang obserbasyon ng Common Legal Representative of Victims at Prosecution na dapat manatili sa ICC si Duterte. Wala raw kasing pagbabagong nakikita ang prosecution para bawiin ng pre-trial Chamber 1 ang kanilang desisyon na may risk sa pag-release sa dating Pangulo. Para naman sa abogado ng mga biktima, dapat lang na manatili ang dating Pangulo sa ICC para maiwasan ang mga bantang kalakip ng interim release nito. Dahil sa Pangulo na raw mismo nanggaling ang hindi nito pagkilala sa ICC bilang isang legitimate court, inappropriate kung tawagin nila ang interim release, lalo na at may extensive network daw si FPRRD para tumakbo sa batas. Actually, mga kababayan, ganito po yan. Alam nyo kung bakit si Digong ay hindi papakawalan ng ICC? Simple lang. Dahil yan sa mga bubong supporter niya Dahil yan sa mga bubong supporter niya. Una, kung pinagmukha ninyong tanga si Digong dyan at sinabi ninyong mahirap, walang pera, kung pinagmukha ninyong tanga si Digong at sinabi ninyong wala namang nakasuporta niyan, konti lang supporter niyan, hindi Pinakita nyo sa harapan ng ICC, nagrally-rally pa kayo doon, party-party pa kayo, mga tanga kayo. Diba? May padumog-dumog pa kayo doon. E di ngayon, nakita ng taga-ICC na grabe to si Digong. Pag ganito kadaming supporter na tanga to, pag dito kadaming supporter na bobo to, pag inutusan niya to na yung mga biktima, pagpapatayin nyo isa-isa, ubos yung biktima. Kaya isa sa rason yan na hindi ipapalabas ng ICC si Digong. Diba? Dahil sa kagawan ni Sara, ni Pulong, ni Baste, kita ninyo? Anong sabi ni Sara? Anong nirason ng ICC? Ano daw? Patakasin daw si Digong. Diba? Tapos,
mahirap kasi mga kababayan sabihin ng ICC na walang kakayahan si Digong o walang kapangyarihan si Digong. Kasi bakit? Ang anak niya Vice President. Si Baste Mayor. Si Pulong Congressman. Yung pamangkin Vice Mayor. Tapos yung isa pa Congressman pa. Kaya mahirap eh. Kaya mahirap. Continue. Hindi rin daw dapat ipagpaliban ng ICC ang nananatiling malawak na suportang hawak ni Duterte mapa Pilipinas o abroad na may prejudicial effects sa mga biktima. Para naman sa kampo. Yan yung isa. Yan yung isa, mga kababayan. Hindi naniniwala ang ICC na si Digong ay walang taga-suporta. Kasi pinakita ninyo eh. Tignan ninyo, pinutakti ninyo yung kanilang website. Yung kanilang mga abogado, binababoy ninyo. Tapos magbabanta-banta pa kayo dyan, nagsisigaw-sigaw pa kayo dyan. Kangaroo court. Siyempre, kung kayo may utak, malamang ang ICC may utak din yan. Bakit? Kayo lang ba Pilipino marunong huminga? Kayo lang ba Pilipino marunong mag-Facebook? Diba? Siyempre nagbabasa sa Facebook yung mga yan. Diyos ko, tignan nyo nga, isa sa abogado dyan sa ICC, tinawag ninyong asawa ni Mayor Caranzas ng Cavite, si Luz del Carmen Caranza. Nakalayo-layo man atong buhaya kay taga-kuan man to, taga Latin America. Tapos sasabihin ninyo, asawa ni Mayor Caranza ng Cavite. Putang ina nyo, apaka fake news mga hayop kayo. Paano naging asawa ni Mayor Caranza ng Cavite si Luz Carmen Ibanez Caranza? Isa naman yung Brazilian. Ano ba yun? Portuguese ba yun? Punyeta kayo, mga DDS kayo. Mahayop. Tapos sinabi nyo pa, kidnapper ang ICC. Di ba? Ay, Diyos ko. Yan ang mahirap sa inyo, mga DDS. Tapos kung ano-ano pa. Minsan nakikita ko yung yung prinsesa daw ng Saudi na nag-react daw patungkol sa pagkakulong ni Digong. Tapos, ultimo yung bold star na si Johnny Sin. Nagbigay daw ng opinion kasi kinulong si Digong, hindi daw basta-basta. Tapos, ultimo si Pope Francis. Diba? Ang galing niyo mag-edit, mga putang ina nyo. Ultimo biruin nyo, ultimo si Bulkia, nagdunit ng gasolina sa Davao, tapos kahiman-himan, 3 araw pagkatapos nung fake news na gasolina ni Bulkia sa Brunei galing. 16 na gasoline station nagsara. Putang ina nyo. Kung gaano ba naman kay katanga. Isa yan sa rason, mga kababayan, na si Digong maubos yung pera niya. Sa bagay, kung galing naman sa nakaw, talagang mawawala lang din. Si Kopman, pinapayaman ni Digong. Tama lang naman, mga kababayan, nagnakaw si Digong ng bilyon-bilyon. Kasi bakit? Alam naman niya na wala siyang pangbayad pag siya'y nakulong eh. Diba? Project 101. Hello po sa iyo dyan. Yan na ang reward sa pagsabi ni Digong na stupid talaga ang God. Sabi niya, kung ako, Panginoon, papayag ako, papako ako sa cross. Stupid talaga. Stupido talaga. Diyos ka, papayag ka, ipako ka sa cross. Yan ang sabi ni Digong. Ngayon, di ba, presidente ka, papayag ka magpakulong. Di ba, wala ka nagawa. Tangina mo. Ma'am Arlene Murliano, hello po. Kita mo yan, presidente ka Pilipinas pero wala ka nagawa. Back to you, di ba? Na back to you ka, Diggs. Uwi kang karton, pantay ang paa, may bulak sa ilong, nakagarapon. Di ba? Yan yung katotohanan, mga kababayan.